who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wickedness, then I will hear them from heaven and will forgive their sins. Now my eyes will be opened and my ears attentive to the prayers offered in this place. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. Beloved brothers and sisters, this is the word of God. Thanks be to God as we pray. In the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory to you, Father in heaven. In the name of Jesus Christ, your Son, and with the Holy Spirit, we gathered in your presence to celebrate once again, O God, a people of yours whom you make a family to unite with your love, faith, and one spirit. We gathered once again to hear, to receive, and the word of divine anointing as a spirit that gives life, we ask once again to be done in each and every one of our faith. Our heart, soul, and spirit is now prepared for Lord Jesus Christ. Because we believe, Lord, this is your will to be done. Whom God the Father sent you as you fulfill His will for His divine glory. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salita mo. Amen. At hayaan mo po na ang kapangyarihan dito bilang pagkain spiritual ay may ilagay po hindi po sa tiyan kundi sa puso namin. Amen. Upang makita po ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Because we believe, Lord Jesus Christ, that you are the Amen of God, who is the Word of God in the beginning. And so Jesus Christ, I also ask your divine anointing to your humble servant, whom you may chosen to deliver, O God, your words. Let your Spirit leads me and guide me, Lord God, that to bring the fresh and divine revelation that could empower into every life, hindi lamang dito po sa pagtitipong ito ngayon, kundi maging ang mga nasa live streaming. Because we believe, Lord, that truly in you, nothing is impossible. Amen. I say thank you once again. I declare to God the victory that every words sa gabi ito will become a true blessing for physical and spiritual life and brings healing and purification. Amen. Amen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. My beloved brothers and sisters in Christ, our Holy Gospel for today, of our Gospel Healing and Deliverance Fellowship, brothers and sisters in Christ, will be taken from the Gospel written by St. John in chapter 24, verse 24 to 29. Glory to you, O Lord. Pagpalain niyo po ang aming kaisipan, sa aming pakikinig at ang aming bibig, na siya mamumutawi sa amin at sa aming puso na sa ganap na maghari sa amin. Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail mark in his hands, and put my finger where the nail were, and put my hands into his side, I will not believe." A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Through the door were locked,
Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Raise out your hands and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Beloved brothers and sisters, this is the word of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. 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 We do believe. Amen. Amen. Praise God. So, babasahin natin po sa wikang Tagalog para po sa mga kapatid natin na nakikinig sa live streaming sapagkat marami tayong mga kapatid sa pananampalataya na nakikinig ngayon. Hindi lamang dito sa Amerika o sa States, but marami po nasa Pilipinas. Amen po. At siyempre po, bagamat naintindihan nila ang English, pero minsan kasi hindi naman po malapit sila sa atin, kundi malayo, minsan po hindi nila masundan agad. Amen po ba? Ang pakikinig. Kaya babasahin natin ang wikang Tagalog ng ganito ang nakasulat. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal sa kabila nakabilang sa 12 at wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ilang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko nilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri rito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-anilangan pa. Sa halip, maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." Amen. So ito po ang mga salita ng mabuting balita, brothers and sisters, ayon sa pagkakasulat ni San Juan sa salita ng Panginoon Diyos. Amen? Puri ka namin. At siyempre po, isa po muling mapagpalang buhay at mapagpalang pagtitipon. A blessed life and a fellowship, brothers and sisters, once again. Amen po ba? And today is Friday. Dahil po ang Friday po natin ay healing message po, brothers and sisters in Christ. Siyempre po, kailangan mapakinggan natin ito ng may maliwanag, brothers and sisters, na kapahayagan. It is truly important to hear, brothers and sisters in Christ, with a clear proclamation. Hindi ba? Kasi, healing nga eh. Amen? Amen. Healing from the power of the Word of God as God itself. Amen? Amen. Hindi po hiling ng hiling. Magkaiba po yun ha, yung hiling.
Hiling ng hiling. Amen. Healing. Amen po ba? Ayan. Kasi baka narinig nyo, Bisaya ako hiling. But anyway, salamat po sa Panginoon sa unang-una yung nag-lead sa atin kanina. No? Thank you po, Lord, sa nag-lead sa atin kanina sa ating praise and worship. Masarap kasi yung may nag-lead sa praise and worship. Amen po ba? Amen. Kasi para bagang nakikita natin na there is a certain angels in front of us to lead our worship. Remember that the angels of God is a worshiper of God. Amen. Amen? Sila po ang nangunguna sa mga papuri, parangal at pagsamba. Amen po ba, brothers and sisters in Christ? Kaya po, salamat po at nagpapasalamat din tayo siyempre po sa mga nag-share po kanina. Nag-share po kanina. Thank you very much sa mga sharing, brothers and sisters, sapagkat ito po ay nagpapalakas, no, ng pananampalataya. Amen po ba? That every time, brothers and sisters, we hear that somebody proclaiming how they experience the work of Christ, nag-o-open ang faith natin that truly there is God even though we are not seen, but He is performing His power because of what we are saying in our testimony. Di po ba? Amen. Kaya mahalaga po, sabi ni brother. Anong mahalaga, brother? Sabi ni brother, ano? Patotoo. At yun ay biblical. Sinasabi ng Biblia yan, sabi ng Panginoon. Amen? Maging buhay kayo patotoo. Amen? Buhay po hindi patay. Hello? Pag sinabing buhay, it is alive, brothers and sisters in Christ. Amen po ba? Inspired by the Holy Spirit. Amen? Ayan. So, wini-welcome din ho natin. Meron tayong fresh na sariwang-sariwa po na bagong dating. I think from state of Nevada, I think. State of calamity. Let us welcome po. Welcome po natin ang brother Alex. To God be the glory. Amen po. Ayan. So, as I said, we thank you, brothers and sisters in Christ, sa mga nag-share po. At siyempre po, pinapasalamatan din natin yung unang pagbasa. The first reading, brothers and sisters in Christ. Amen po? Ayan. Yung first reading natin, may napansin ako doon Kung nakita nyo po, siguro sa susunod, kung pwede po, ang mahal kong kapatid na ating administrator, kung pwede po, kahit 2 minutes lang, tawag dito, magbigay lang ng input o opener para po, importante. Yung isang keyword lang, keyword. Kasi ito yung keywords. Kung balikan po natin, sister, yung first reading po. Merong words doon na umuugnay sa gospel natin. That it is truly important, brothers and sisters in Christ. Because as far as I know, the purpose of the first reading, as a can opener. Alam mo ba yung can opener? Ano po ibig sabihin ng can opener? Abrilata. Can opener, can nga Abrilata. Pambukas ng dilata. Ito pambukas. Amen? Okay. Pansinin natin yung huling verse yata yun. Tinan niyo po yung huling verse. May there. We are carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. Through Him, you Gentiles are also made part of the dwelling where God lives by the Spirit. Remember, tayo lahat dito ay, sino dito ang mga Hebrew? Tayo Gentile. Wala, mga Gentiles tayo. Ba't tinuturo ni Sister Marimito kung tabi ko Hebrew? Amen? At papansinin niyo po, may isang word din po na gaya na ibibigyan natin ng isa pong, hanggang dyan lang ho ba ang first reading natin? Opo, 1922 lang. Okay.
Hindi ko masyado kasi makita eh. Purihin natin ang Panginoon. To God be the glory. Amen po. Ano po ba yon? Ginamit ni brother? Okay. Yung first reading na yon, brothers and sisters in Christ, na ito po ang layunin po mga kapatid sa pananampalataya na sinasabi po na tayo po ay founded by the apostles and the prophets. Amen po ba? Na sinasabi po dito mga kapatid sa pananampalataya, no? Kaya ho tayo nagkakatipon, beloved brothers and sisters, dahil yung pong yung mga alagad ng Panginoon nung time na yon, remember, if you remember na dinadaanan lagi natin yung sinasabi po, no, ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Remember? Amen po ba? Sa Matthew chapter 28 po yun, di po ba? Verse 18 to the following verses. So makikita natin, tayo po ay pinagpala tayo ng Diyos as a Gentiles. Bakit po? Kasi sa pamamagitan po, mga kapatid, no? Sa pamamagitan po ng pagtitipon, dwelling place, brothers and sisters in Christ, the Spirit of the Lord is continuously flowing in our midst. As what the Word declared, He said, that 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Amen po ba? So, lahat ng salita ng Diyos ay may kapangyarihang espiritual, mga kapatid, na ito po ay sasaatin. Sasaatin. To be with us. Remember, God Himself gave a sign of the Virgin. Amen? Magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawagin Emmanuel. Who is that Emmanuel? The Emmanuel, no one else but the Word of God, who is with God in the beginning, and He became flesh. Amen? That being in human flesh, the presence of God's Spirit as God's Word is alive, brothers and sisters, na lumalabas sa bibig niya. Amen? Gayon din po ngayon. Tingnan nyo nga po. Tingnan nyo ha, yung clear, yung maliwanag. Sino po malabong mata? Wala naman siguro, no? Kasi may mga salamin naman. Tingnan nyo po. Hello! Meron bang hilo lumabas na letra? Wala. Meron ba? Wala. Wala, no? Kaya gumanyan, para mag-side ako, baka makita nyo. Kasi pag gano'n, bakit din nyo makita? So gumanon ako, wala kayo nakita. Wala. And that is the Word of God that we have to discuss tonight. Tandaan natin, like ko sinasabi po yan, that every word, brothers and sisters, na lalabas sa bibig na ito, hindi salita ng tao, as the Word of God is the one is proclaiming. Kung paano ang salitang ito ang siyang inihahayag, maliban sa salita ng tao. Amen? Kaya nga, we are on, saan po? Word of God base. Hello? Amen. Kasi narito ang spiritual ng Diyos na magbibigay ng buhay sa atin mula sa Diyos. Yun ang sinasabi niya. Kaya mahalaga po, katulad ng isang patutuo. Yung nagpatutuo, ano yung patutuo? Isipin niyo po, kung wala yung salita ng Diyos na napakinggan niyang lumabas na i-deliver sa Kanya, wala siyang maalala. Wala siyang maalala. Nasasabihin niya, Lord, according to your will. Naalala niyo po yon? According to your will, you will be healed. You can heal him or her. Amen. Kung walang salitang lumabas na napakinggan niya, at yun ay hindi nanatili sa kanya, wala siyang sasabihin. And that is the truth that Jesus proclaimed. The empowering of God's Word as His Spirit na ina-anoint sa atin. Sabi nga po ng Biblia, ang tao hindi lang sa tinapay nabubuhay, but by every word that comes from the mouth of God. Amen po? So pag sinabing tinapay, ang tinapay kasi
Pag kinain mo, pumapasok sa katawan. Hello? Amen. Kung ang salita ng Diyos ay pagkain spiritual natin, papasok din yan sa katawan mo. Amen? Amen. Pag ito po ay nasa puso mo at nanatili sa iyo, kapatid, maniwala ka, yung kapangyarihan yan, hindi maaring hindi magkaroon ng kaganapan, sapagkat sinabi mismo ng Diyos yan through Prophet Isaiah, that every word that comes to the mouth of God, it will not return to Him void, but it will be fulfilled because that is the will of God. See? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Di po ba? Kaya mahalaga, ang sabi ko, kaya mahalaga po na mapakinggan niyo po. Amen po ba? Amen. Kasi para kayong kumakain, ang kinakain niyo pumapasok dito sa loob ng puso niyo. Para manatili ito. At ang kapangyarihan nito, mga kapatid, ay maaring sundan ng tanda at himala ng Diyos kung ito ay nasa sa iyo at lalabas sa iyo. Lalabas sa iyo. Tulad ng sinabi ko, may lumalabas na hindi nyo nakikita. Lalabas din sa iyo yan. Gets? Amen. At yung salita ng Diyos, hindi ho mawawala ng kabuluhan niya. Maniwala kayo. Amen? Amen. So dito sa gospel natin, papansinin natin. Noong nakaraan, Biyernes, ano pa ang naging paksa natin? Oh, nawala na sa puso. Hindi yata nakapanahan. Hello? Amen. By your will. Healing. Di ba? Yun ang kinuha natin words. Kung nais mo, Lord. If you are willing. If you are willing, Kung nais mo, Lord. nais mo. Hindi ba? Yun ang paksa natin yung last Friday. The will of God, brothers and sisters in Christ. Ngayon, dito naman sa gospel natin, mga kapatid, pansinin po natin. Okay, anong nakasulat? Hello? Hello? Okay, anong nakasulat? Salita ng Diyos. Anong nakasulat, brothers and sisters in Christ sa gospel? Ang sabi po dito, mga kapatid, no? Ang sabi po rito, when Jesus Christ appeared to His disciples, Thomas is not there. Nung dumating si Jesus Christ sa mga disipulo, wala si Thomas. Bakit wala si Thomas? Absent. Maghanap buhay. Hindi, kasi ang totoo nun, wala siya ron. Di ba? Kasi kung nandun siya, nandun siya. Wala siya ron because maring busy siya someday. Sometimes na meron siyang ginagawa, may business na siya. Pero ang usapan, wala siya doon. Why it happened? Bakit nangyari? God sent it. Amen? God sent it. Plano ng Diyos yun. Kasi merong nais ipakita. Remember that whatever happened, God has a plan. May plano ang Diyos na hindi sa pinarating doon. Bakit po? Kasi dito ipakikita ng Diyos, kapatid, sa all believers and Christians, kapatid sa pananampalataya, sapagat ito ang katotohanan. Kristiyano ka man, if you are a Christian, or every Christian, even a human being, brothers and sisters, marami tayong pinaniniwalaan. Di ba? Hindi lamang yung Kristiyano. Lahat ng tao, maraming pinaniniwalaan. Di po ba? Kaya totoo nun, marami tayong pinaniniwalaan. Sa totoo lang. Kahit kami sa napakinggan lang natin, pinapaniwalaan nga natin. Hindi nga tayo mismo kasama sa pangyayari, naikwento lang sa atin, pinaniniwalaan natin. Kasi marami tayong pinaniniwalaan. Bakit po, brothers and sisters? Because that is part of our human being. Paniniwala. Amen po ba? Amen. Paniniwala. Ano yung paniniwala sa English? Believe. O, di po ba? Believe. Paniniwala. Kung babalikan natin, may isang bahagi naman na gusto kong idaan sa inyo.
Doon sa isinyal po ni Sister Chelsea kanina. Saan niya kinuha po yun? That is Isaiah chapter 40 at 43 verse 10. Tingnan niyo po yung chapter 43 verse 10. Tungkol natin yon. Okay. Okay, Isaiah chapter 43 verse 10. Kinukot natin sa Biblia ha. Bakit? Kasi yun ang sinasabi ko eh. Yung bibibitawan natin, salita ng Diyos. Hello? Amen. Ayun yata maniwala eh. Hello? Ayan. Okay, ano nakasulat doon? Tingnan niyo po. Okay. Okay. But you are my witnesses, O Israel. Remember, sa Old Testament, ang Israel at chosen people of God. Yeah. Hello? Hello? Amen. In the New Testament, kapatid, hindi lang po ang Israel ang chosen people of God, but even the Gentiles, as far as we read kanina. Kinote ko yun, ha? Kanina, di ba? Doon sa first reading. Remember? Yeah. Para hindi tayo naliligaw, hindi tayo nawawala. Okay. Tapos tinan niyo po, says the Lord, you are my servant. You have been chosen to know me. Hello? Amen. Okay. Believe me. Believe in me. Believe in me. And understand that I alone, I'm God. Ang keywords, pinili ka para makilala mo ang Diyos. Amen? Amen. Sa gayon, maniwala ka sa Kanya. You are chosen to know Him. Amen? And to believe Him. Amen po? Amen. Kaya yung gospel natin, paniniwala kay Kristo. Believing in Christ. Yeah. Hello? Amen. Paniniwala kay Kristo. Kasi marami tayong pinaniniwalaan eh. Sa dami-dami ng pinaniniwalaan natin mga tao, brothers and sisters in Christ, may isang bagay na pinakamahalaga sa paniniwala natin, walang iba, itong Diyos na ito, itong Kristong ito. Di po ba? Kasi ito yung totoo. Totoo, pupunta tayo sa totoo. Personal experience ko, at nga rin kayo. No? Sa lumang buhay Kristiyano ko, may mga pinaniniwalaan ako na isi-share ko po yun. Tulad halimbawa, nakakaroon ako ng kwento tungkol sa multo. May multo, may ganito, may multo ba? Kwento ko yun. Uy, alam mo, may multo pala doon. Di ba? Ganun yun eh. Pero ang tanong, hindi ko naman nakita yung multo, kinito lang sa akin. Dahil naniwala ako doon, sinabi sa akin may multo, kwento ko. Yun ang ibig ko sabihin. Na yung paniniwala natin, nakikita yan sa isang mga katotohanan. Kung ang paniniwala ng isang tao, brothers and sisters in Christ, is truly how he understand the true faith to God, hindi maaring hindi ma-expose ang God na ito, itong Kristong ito sa buhay mo. Kasi kung ang ibang bagay na i-share mo, dahil sa paniniwala mo, na napakinggan mo doon, nikikwento mo, bakit ito? Na siyang salvation mo, na siyang savior mo, na siyang healing mo, na siyang provider ng buhay mo, bakit hindi mo nakikwento? Hello? Kasi kulang pa ang paniniwala mo. Kasi hindi ka naniniwala sa Kanya. Kulang. Kulang. Meron na kulang. Kulang lang. Kaya mayroon tayong gospel eh. That this gospel, brothers and sisters, the purpose of this gospel right now is to empower to you. Hindi ba? Hello? Amen. Para ito'y sumaiyo, taglayin mo, at sabi doon, maging buhay kang pato. Witness. Iba ang wini-witness na. Minsan nakikipagtalo pa nga ako nung araw eh. Tayo na hanggang ngayon, marami nakipagtalo pa. Hindi ganito yan, ganito yan. May pagtalo ka. Bakit ka makikipagtalo? May spiritual bang pakinabang yan sa buhay mo? Meron bang spiritual na pakinabang sa life mo? O because dahil gusto mo lang i-share sa tao? Eh, ang mahirap nun.
Baka isinishare mo, makukontamina mo, pareho lang kayo nakontamina na wala namang katotohanan. You are also part of bigger works. Ano ba yung part? Bahagi. O, ano yung bahagi sa Tagalog? Bahagi. Yun na nga, sinasabi ko eh. Di ba? Nagiging bahagi rin po tayo ng demonyo. Because the demon is liar. Hello? Amen. Amen. Kaya dito, tinuloy po, sabi po ng kwento. Dumating si Jesus. Nakasarado ang bahay. Walang bukas na pinto at bintana. How come Jesus Christ enter to them? Hindi nila napansin yun. Hello? Or hindi isinulat ni John. That they amazed that Jesus Christ is really in the front of them. Di ba? Wala sinulat eh. Na si Kristo nandun sa harap nila, sarado lahat. Nandun sa harap nila. Hindi po ba? Kasi para ipakita ng Panginoon sa kanila. Na kaya nga si Thomas, hindi mo na pinapunta, no, ng Espiritu, stay, huwag ka mo na pumunta doon kasi gagawa ako ng kasaysayan, gagawa ako ng himala, gagawa ako ng magbubukas ng kamalayang espiritual ng mga followers na ito. Amen? Kaya nung sabi po, wala siya, nandito siya, wala ka. Eh nung dumating si Kristo, nandun na siya. Kasi sinabi niya, hindi ako maniniwala pag hindi ko nakita eh. Di ba? Maniniwala ako pag ngailagay ko yung kamay ko sa butas ng kanyang tawag dito, palad na pinagpakuan. Or mailalagay ko yung kamay ko sa tagiliran niya. Hello? Pero dumating si Kristo, Thomas, halika! Tingnan mo yung gawa ng istorya ng Diyos sa buhay nila, sa buhay ng mga apostles. Tinignan ang kamay, inilagay ang daliri, pinahiwa. Sabi nga, tunay nga, Diyos ko, Panginoon ko. Totoo pala. Maliban po, brothers and sisters, ma-experience natin ang Diyos na ito. Minsan, hindi natin nare-recognize that truly He is alive because we didn't see Him. Kaya kinakailangan pa ba dumaan tayo sa proseso na magkakasakit tayo, magkakaroon tayo ng problema, mababagsakan tayo ng eroplano, ng bomba, para maniwala tayo? No. Hindi po ba? Kasi ang nakasalalay dito sa buhay Kristiyano, yung pananampalataya. Ang sabi po ng Book of Hebrews chapter 11 verse 1, basahin natin yung portion na yun. 11, Hebrew 11. chapter 11 ng Hebrew verse 1. Okay, anong sabi po doon? To have faith is to be sure of the things we hope for. To be certain of the things we cannot see. No? Sa Tagalog daw, ang pananampalataya natin ay nagiging ganap, no? Kung ang pagtitiwala natin ay totoo, no, sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Pero pinaniniwalaan. Pinapinaniwalaan na natin. Faith nga yun eh. Hello? Amen. Yan ang ginagawa ng Diyos sa tao. Experience na natin lahat yan eh. Tiwala lang talaga. Marami na tayong karanasan na naniniwala tayo sa Diyos, pero may pagkakataon na pag dumating po ang problema, minsan, pinanghihinaan ka. Di ba? Minsan nagdadoubt ka na rin, sa totoo lang. Minsan nagtatanong pa, Lord, bakit ako? Bakit ako? Gwapo naman ako. Di ba? Mas maraming pangit sa akin, bakit ako? Minsan nakakapagtanong ang tao, why me? Why us? Ito ang tanong eh, bakit nangyayari? Kasi ang Diyos na ito ang may panukala from the beginning of His creation in the book of Genesis. Di ba? Sa aklat nga po ng Ecclesiastes, sa chapter 3 yata yun,
Lahat ng bagay, itinakda ng Diyos na mayroong time table. So, panukala ng Diyos ang nangyayari. Sa mundong ito, panukala ng Diyos yan. Yung gera na yan, panukala ng Diyos yan. Yung mga baha na yan, panukala yan. Kung hindi nag-plan sa atin, may malalaman ba ng taong bayan yung korupsyon? Bakit pinitulot na magbaha? Kasi kung walang baha, walang mahayag. Amen? Hello? Kung walang problema, wala ho tayong, sabi nga po rito, paglapit na may pagtitiwala kasi new choice ka na eh. Lalo na po kung nando ka na sa isang critical conditions. At sigit sa lahat, may mga bagay, katulad ng sinasabi po ng Biblia, may mga bagay na inaalaw ng Panginoon para maging bukas po tayo, maging open po tayo sa isang makatotohanan. Amen? So dito nga ang gospel na ito. Sinasabi nga ng Panginoon eh. Kay Thomas, maniwala ka. Kasi mapala daw po ang naniniwala eh, kaya hindi na nakikita eh. Di po ba? Tingnan niyo po yung sumunod na verse diyan po sa gospel natin. Puntahan po natin, mahal na kapatid, yung John chapter 20 verse 31. Diyan po din sa gospel na yan. Sa gospel ni John, chapter, ano ba yun? Yan. Tama, chapter 20 verse 31. Basahin natin. Okay. Ang babasa, pagpapalain ng Panginoon. Ako po. Sige po, taas. Talaga yan. Palakpakan natin siguro. To God be the glory. But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in Him, you may have life. Ayun. Maliwanag po ba? Tagalogin natin. Ano sabi sa Tagalog? Pinabis Tagalog. Tuloy ng Diyos. Hello? Ito ay nasusulat. Okay, sa Tagalog, ang nakasulat ay, Ito ay nasusulat. ano po? Ang sabi po dito ay, ngunit, ang nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pananampalataya ang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, kaya isinulat. Isinulat ito dahil sa may layunin, may purpose. At always remember, if the purpose of what is the word of God written, mayroon pong divine purpose yan. May banal na layunin po yan. At ang banal na layunin yan, lagi kong sinasabi, ang banal na layunin ng Diyos ay magkaroon tayo ng totoong Espiritu from God. The true Spirit from God. Yung spiritual truth. Remember? Sabi ng Panginoon yan. Pupunta na ako sa Ama. Alam niyo, John chapter 16 yun, verse 7. Pupunta na ako sa Ama. Ang pag-alis ko ay kabubuting nyo. Pansinin niyo po, John chapter 16 verse 7. Sa gospel ni John. Nasusulat po yan. Nakasulat doon. Pupunta na ako sa Ama. John chapter 16, 7. Ang pag-alis ko ay kabubuting nyo. Kasi kung hindi ako aalis, hindi paririto ang Espiritu. Pag ako'y umalis at nandun na ako sa Ama, susuguin ko ang Espiritu sa inyo. Yes? So, spiritual ang purpose ng Diyos na ito. Ha? Amen. Espiritong banal, hindi espiritu ng mundo. Magkaiba ang espiritu ng mundo at yung espiritu ng Diyos. Yep. Di ba? Amen. Yep. Ang espiritu ng mundo, punong-puno po yan ng kasinungalingan. Punong-puno ng pagkukunwarian. Punong-puno yan ng kataasan, pride. Lahat po yata ng hindi naayon daw sa kabanalan ng espiritu ng Diyos, magkasalungat po yan. Amen? At yun po ang nais ng Diyos. Kaya nga po tayo, hindi tayo chosen people of God as an Israelite, the descendant of Abraham. We are Gentiles, but we are blessed. Amen. Bakit po? Naging part na tayo eh. Not only to become a people of God in this new generation, especially in the time
of New Testament in the life of Christ. Ano na ho tayo? We are family of God. Pamilya na tayo ng Diyos. Amen. Bakit po? Kasi ini-impart sa atin yung pananampalataya ng salita ng Diyos. Di ba? Yung pag-ibig ng Diyos ipinadaramaan na sa atin. Di po ba? Based on the proclamation of the gospel. At lalong na po yung spiritual. Niyo-unite tayo ng Kristo na ito. Sa isang pananampalataya, sa isang pag-ibig, at sa isang spirito to make us a family of God. Amen. Hindi dahil tayo po ay sinilang ng anumang bagay na kagagawan o kapangyarihan ng tao, kundi dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Pansinin niyo po ang John chapter 1. Ang sabi po doon, John chapter 1 ng Gospel ni John, sa verse 12, John chapter 1, verse 12 and 13. Nakasulat po yan, ha? John chapter 1, John chapter 1, verse 12 and 13. Okay. Anong nakasulat? Okay. Ang nakasulat ay nasusulat. Eh, yung sinasabi, kaya nga daw isinulat ito eh. Para maniwala tayo. Di ba kababasa ko lang kanina? It is written so that we must believe. Nagising ho ba yun? So, nasusulat. Tayo siya nasusulat. Okay. What is written? Ang sabi po doon, yet all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Amen? Sumunod na verse. Ano sumunod na verse? Pagkatapos ng 13, ay 12. O, sabi ko na nga, may tama ako eh. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Maliwanag ba? Maliwanag? O, sino dito hindi anak ng Diyos? Nasa kamay. O, wala, di ba? Sino anak ng Diyos? Nasa kamay. Parang hindi sigurado ang iba sabi ng iba. Hap ka lang, hap ka lang. Hap ka pa lang. Oo. Ano ka pa lang, kumbaga ano eh, hindi ka pa completely adopted. Hindi pa legal. Pinaprocess pa lang. Ay dapat to talaga maging bukas tayo, maging open tayo. Spiritual na pananampalataya. Bakit po? Kasi ang totoo na, parang alam mo sa Amerika, yung mga isinilang dito, may bagong batas si Trump. Narinig niyo ba yun? May bagong batas si Trump. Ang mga isinilang dito na hindi US citizen ang mga parents, hindi rin siya pwede maging US citizen. Kahit pinanganak siya rito, may bagong batas yan. Nandun po ako na dun po sa last, sinabi na, hindi dahil sinilang sila ay ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga. Ang meron pa naman po na, Sige po. naniniwala po ako ng lubusan dahil hindi po lahat ng tao ay pinagbibigyan ng pamilya. Gustong-gustong magkaanak pero hindi magkaanak, di po ba? So, yung mga tao lang po na pinagpapala ng Diyos ang nagkakaroon ng anak. Kaya kahit ang gusto nila, nagbabayad na sila, kung lumalabas pa, pumupunta kung saan-saan. At yung iba po, ay pumupunta dun sa lugar na sinabing, pag doon ka nanalangin o humingi, bibigyan ka ng Diyos. Nangyayari po yun. Pero sa iba po na hindi ka gustuhan ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi ka magkakanak. Amen. Amen. Salamat po. Maganda yung sinare sa atin. Pero gusto kong mas bigay sa inyo ng mas malinaw. Kung gusto niya lang. Kung ayaw niyo, wag niyo. Gusto niyo po. Ang pinag-uusapan natin, yung pagiging anak ng Diyos in general. Hindi yung may anak ka o wala kang anak. Ang sinasabi nito, yung spiritual relationship mo as a family of God. Mas klaro yon. Ang ibig tukuyin. Ang pagiging anak mo ay kalooban ng Diyos. Hindi naman sinasabi doon na yung hindi magkakaanak, hindi anak ng Diyos. Hello?
Kailangan malinaw. Diba sabi ko kanina, kailangan malinaw eh. Para maintindihan nyo. Liwanag na sinabi kanina. It must be proclaimed clearly so that we can understand. Because the purpose of our fellowship is gospel, healing. Sundan nyo yung mga sinasabi. Huwag yung kakaligtaan. Hindi ba? Kasasabi ko kanina, di ba? Introduction pa lang. Kaya sinasabi natin ng malinaw para maintindihan nyo. Para pag naintindihan nyo, naintindihan nyo. Di ba? Amen? So, ano pinag-uusapan natin dito? Panini? Wala. Amen po ba? Yung sinasabi nga, sabi nga po na John 3:16, alam na alam niyo yan eh. For God so loved the world that He gave His only Son so that whoever believes on Him. Sige nga po, ano sabi? Might not perish, but have eternal life. O, di po ba? Ang purpose is eternal life. Amen? Hello? Amen. Yun po ang layunin nun. Buhay na walang hanggan, kaya tayo naniniwala. Amen? Kung marami tayong pininiwalaan, okay lang yan. Bahagi yan ng buhay natin eh. Di po ba? Bilang tao, normal yan. Pero may isang mahalaga na dapat ang paniniwala natin ay mas higit pa doon sa paniniwala natin. Alin? Yung tagapagligtas mo na magbigay silang buhay na walang hanggan. Kasi katulad ng sabi natin kanina na ibabalik walang ngayon. Kung dito nga sa lupa, di po ba? Hello? Kung dito nga sa lupa, kapatid, sabi ng presidente, kahit dito ka pa isilang, pag hindi US citizen ang mga parents mo, hindi ka rin allowed na maging US citizen. Eh, paano? Kung dumating na ang dilubyo sa mundong ito, hello? At lahat tayo kinuha na ng Panginoong Diyos. Ha? Tatanungin nyo, sino may espiritu dito? Ako po! O pumasok ka. Ikaw, wala pa po kasi half pa lang. Pinaprocess pa lang po, Lord. O doon ka muna sa labas, mag-antay ka ma-process. Nag-gets nyo ba ibig sabihin? Hello? Kaya nga, sabi po ng mga apostol, sa sulat niya sa Book of Acts, no? Letter po. Remember, itong sumulat na to sino po sumulat dito? Si Lucas. Si Luke, karamihan po ng Acts, Luke ang sumulat niyan. Si Lucas po, hindi kasama sa 12 disciples, by the way. 12 apostles. Ha? 12 apostles. Ano po? 12 apostles. Paano po si paano po si Luke naging servant ng Panginoon Diyos? Tingin nga, marinig ko lang. Paano? Alam niyo ba? Through Paul. True Paul. Through Paul. He's a Gentiles. Pero paano siya naging servant ng Panginoon? Eh dahil kay Paul. Ayun nga, true Paul. Si Paul ang nag-invite ano sa kanya. Nag-akay. Di ba? Kahit si Bernabe, si Paul, katulad po sa atin ngayon. Kaya nga doon sa unang binasa natin we are founded by the apostles and the prophets. Maliwanag po ba yun? Amen. Ako may lumalabas sa gospel, hindi naman para maging klarado. Ang sabi ko natin, basahin natin ang Acts chapter 16, verse 31. Ay, malapit na. Purihin ang Diyos. Ang dami pong kapahayagan na magiging banal na pagpapala natin. Sige po, puntahan natin ang Acts chapter 16, verse 31. As a reference sa pangunahin dapat natin gawin. Okay. Ano nakasulat? Sumagot naman sila. Okay? Tagalog ano? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Wow! Amen. Hello? Pag sumampalataya ka pala sa Panginoong Jesus, hindi lang ikaw maliligtas. Ang sabi po doon, at ang iyong, sino ba sambayan mo? Di ba pamilya mo? Yun ang paborito ni brother. Naalala ko, kaya ako naibigay ito Sabi ni brother sa Acts chapter 2 verse 39. Hindi po ba?
sa mga pinangakuan. Pinangakuan. Sino pinangakuan? Kayo. Amen. Di ba? Ililigtas kayo kasama ang mga mahal nyo sa buhay kahit na sila ay nasa malayo. Kaya may kanta dyan eh, malayo man at malapit. Di ba? Brother? Yun ang ibig sabihin, kapatid. Kaya kung tayo po'y maniniwala kay Kristo, brothers and sisters, ang pagliligtas ng Diyos, hindi lang para sa iyo pala. Amen. Kasama pala mga mahal mo sa buhay. Amen? Tandaan natin, ang bayan ng Diyos, no? Because of God's promise to Abraham, hindi lahat ng Israelite, kapatid, mababait. Karamihan sa mga Israelita na descendant ni Abraham, matitigas din ang ulo nila, kasi tigas ng ulo natin. But the promise is promised to be fulfilled because our God, who is God of promises, kapatid, God of is fulfillment. not a liar. God of fulfillment. He is God of fulfillment. Amen. Amen po? Amen. Yun po mga kapatid sa pananampalataya. So mahalaga po talaga tayong maniwala. Amen? Maniwala tayo kay Kristo. Hindi mo siya nakikita, kapatid, pero wag nating kakalimutan ang alin. Ang bawat salita ng mabuting balita na naisulat upang ito'y maipahayag, presensya po ni Kristo yan. Spiritual ni Christ yan. Because what Jesus said, my word are spirit and they are life. Amen. Kaya mahalaga po ang fellowship sa Word of God. Di po ba mga kapatid sa pananampalataya? Oh, kung puntahan po natin ang isa pang panghuli nating bibigay na mga reference, brothers and sisters. Amen? Amen. Bilang intervention, conclusion, so, puntahan natin ang letter ni Paul to the Romans sa chapter 10. Okay, Romans chapter 10, verse 9. At ang kasunod ng 9 ay 10. Amen? Masarap po talaga pa mag-preach pag kayo mga listener talagang buhay ang espiritu eh. Buhay di po ba? Nakakita na ba kayo ng isang dalag na o kaya isang isda pag nahuli na buhay pa, ano ginagawa? Gumagano-gano, di ba? Di ba? Pagpatay na, ano na? Wala nang kisay. Ganyan din po ang maraming Kristiyano kung napunta ka sa simbahan. Serbo na pare, sabi niya. Kaya isa sabi nga ni Father, unang pagbasa, unang pagtulog. Pangalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Amen? Pangatlong pagbasa, tulog na tulog, naglalaway pa. Di po ba? Masarap po kasi mag-preach ng buhay na buhay ang nakikinig. Amen? Hello? Amen. Kaya wala kayo napapansin. Dahil kayo, bihira naman kayo makapansin eh. No? Wala kayo napapansin. Lagi ko kayong binibigyan ng participation. Hindi po yung halimbawa, hindi ko na kinukumpare po na, hindi katulad ng iba. Pag nag-preach lang siya tuloy-tuloy. Hinahayaan na kayo makinig. Hindi ba? Mahalaga ang participation nyo. Kaya pag minsan napapansin ko po na video, nalulupay-pay kayo, nagpapatawa naman ako, di po ba? Bilang icebreaker. Ano ba yung icebreaker? O, hindi nyo alam mga icebreaker, no? O, ice pick. Yung ice pick po, ginagano niya sa ice, oh, break. Yung talaga, ay, nakita na ba kayo ng ice? Na malalaki? Na mayroong ice pick? O, ginagano yun para i-break yung ice. Icebreaker. Ice pick. Diba? O, may natutunan na naman kayong kalokohan ni brother, ano? Balikan natin yung ating Romans chapter 10. Verse 10, 9 to 10. Sige po, panghuli na po ito. Na intervention conclusion natin. Okay. Ano po yun? 9 9 to 10. chapter 10 ng Romans, verse 9 to 10. Okay. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ka
nasasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Anong unang words dito? Pagpapahayag sa bibig. Unless lamang pipi kayo at ganito ang gagawin. Sign language. Sign language kasi pipi sila. Pero hindi naman kayo mga pipi. Bibig ang gagamitin nyo to share. Amen? At ang sabi po doon, buong puso nasasampalataya. Hindi po buong muso. Kasi pagka buong muso ang gagamitin nyo, lalaki ang mga muso nyo. Diba? Uso kaya yun. Oo. May mga artista nga ho gumagaya, nagpapa-injection para lumaki yung muso kasi sikat yung artista na malaki yung muso. Di ba? Maliban lang kung gusto nyo yun. Ako po, wala na ako doon. Hindi ko na-care yun sa inyo. Di ba? Amen? Puso, buong puso. Yun ang pangalawang sinasabi. Amen? Magkakaroon ka ng kaligtasan. Ano ba gusto mo? Kaligtasan? O hindi? Siyempre po kaligtasan. Kasi lahat naman po tayo darating po sa kamatayan. Nais natin magkaroon ng second life. Amen? Nakasama si Kristo. Sapagkat, sinasabi po ng verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay ituturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay maliligtas. So ang liwanag na sinasabi po, no, brothers and sisters in Christ, kung ang ating pananampalataya po ng paniniwala sa Diyos ay nasa puso talaga natin, kapatid, always remember that ang puso kasi natin, ito po talaga ang pinananahanan o tinitirahan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Puso. Kung meron na kayo napakinggan na nagpipreach, na ang Espiritu ay nanirahan sa puwet, huwag kayo maniwala. Nasa puso po ang pananahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya pag ito'y nasa puso mo, nangangahulugan that the Spirit of Christ is alive in you. Amen? Buhay ang Espiritu pagkat nasa puso mo at lalabas po yan sa iyo. Whether you like it or not. Bakit po? Hindi po hayaan na manatili po yan na stagnant sa iyo. Kailangan mahayag po yan. And that is the purpose of the gospel right now, brothers and sisters in Christ. Tayo po ay believers, naniniwala tayo sa maraming bagay. Pero may pinakamahalaga na dapat mas activated po ang ating belief o paniniwala. That through Him, nothing is impossible. Walang imposible po kay Kristo. Amen? Mga brothers and sisters, wag nyo na akong kami gayahin ni brother. At pagkay kasama rin siguro si Brother Chris sa lumang buhay. No? Nakikwento namin yung Kristi namin, pero yung Kristo hindi namin may kwento. Puro si Kristi. Si Kristi na i-table namin. Hindi si Kristo. Sa lumang buhay yun. At yan po ang pinasasalamatan natin ngayon. Ako pinasasalamatan pang malaki ho yan talaga. Sa totoo lang. Amen? Amen? So anong gagawin natin mga kapatid? Maniwala. Kanino tayo maniniwala? Huwag kayo maniwala sa akin. Ang paniwala nyo na sa akin, isa lang ho. Sa totoo lang, guwapo ko. Ang Espiritu ha, Espiritu! Hindi yung face. Kasi wala namang ka-face. Espiritu. Yung isang senador naniniwala kay Jesus. Oh. Jesus, yung wala, hindi yung Jesus Christ. Ay, iba-iba ho paniniwala. Iba-iba ho paniniwala yun. Sinasabi naman natin, hindi na nga, nabanggit natin kina, hindi lahat ng Kristiyano. Di po ba? Kasi maraming Kristiyano, na marami tayong pinaniniwalaan. Di ba sabi ko kanina, maraming Kristiyano at maging human being, maraming pinaniniwalaan. Pero may isang bagay na pinakamahalaga na dapat natin paniwalaan sapagkat ito lamang ang kaligtasan natin. Si Jesus. Amen. Ang dakilang amen ng Diyos. To God be the glory. Amen. Oh, Father God, we praise you and we glorify you. And we thank you for giving your Son, our Lord Jesus Christ, to fulfill your divine will. For this is your will to be done, O God, that no one of us here, even in nasa live streaming, who hear and receive your words that empower to them
hindi po mawawala. Yun ang sabi mo, Panginoon.